Mga bagay na dapat mong malaman bago ka makipag-transact or bago ka makipag-deal sa mga malalaking company or sa mga business to business na transactions. So this video nga pala ay para sa mga ICT business, sa mga computer store business, sa mga computer shop business kagaya ko. So if isa kang owner or you are managing that type of business, then kailangan nyo po itong malaman dahil it's very important para po mapalaki natin ang ating negosyo. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Salvido. Isa po akong negosyante at meron na po akong 5 taong experience sa pagpapatakbo po ng ICT supply business. Ma-share ko lang sa inyo mga boss, no? Way back 2020, meron po kaming nakuhang isang malaking korporasyon na kliyente. Ayan. This client is very big and then lumapit sila sa amin tapos meron silang orderin na isang computer. Ayun. So siguro nakatransact kami sa kanila mga 1 to 5 times. Nung una, sakto lang, 2 computer, 3 printer, tapos kumuha rin yun sila ng biometrics, ayan. So after nun, nung ika-5 transaction na, doon na sila nagsabi sa amin na meron silang bibilhin na malaking halaga. Okay? Gusto nilang kumuha ng maraming laptops. Malaking transaction yun. 100 plus na laptop yung orderin nila. And then, ayun nga, doon na nag-umpisa na nagka-problema kami sa negosyo namin. So, naalala ko dati mga boss, siguro araw yun ng Sabado. Tapos tumawag yung purchaser nila na sabi niya, "Sir, meron tayong good news dahil meron kaming kukunin sa inyo na laptop." Tapos ayun, sinabi niya sa akin yung specs, sinabi niya sa akin yung detalye ng orderin nila. And then ayun, nung una smooth yung transaction namin from purchasing hanggang sa na-deliver namin yung stocks. Smooth yun. Hanggang sa nung araw na na-deliver na namin yung stock doon sa office nila. Hindi ko 'to malimutan dahil nasa high-rise building siya and then sumama ako doon dahil malaking transaction yun. Ayun, sa pagdating namin doon, sinabi ng accountant nila na approved na daw sila sa PISA. Ayan. So if you say PISA, it means na VAT exempted sila. So ayun, since na procure na yon, na-deliver na namin yung item, doon kami nagkakaproblema. Dahil yung boss nila, pinipilit niya talaga na dapat VAT exempt na yung price. Okay, so doon kami nakakaproblema dahil dumating sa punto na hindi na siya nakikinig sa mga reasons namin. Hindi siya nakikinig sa sinabi ng accountant niya na pwede naman next order is doon pa lang mag-VAT exempt. Kasi sa ngayon, prior siya namin na transact is hindi pa sila approved sa PISA. So, yun yung scenario. Sa mga foreigners kasi, meron silang culture sa kanila na gusto talaga nila na ipagpilitan talaga nila kung ano yung gusto nila, yun yung masusunod. Okay? And then, syempre ako as negosyante, no, ayaw ko ring magka-problema. Dahil guys, ang problema pala dun guys, kapag PISA certified, VAT exempt kasi sila. So, meaning to say, nasa utak nila na magma-minus sila ng 12% sa total na value ng item. Ayun, so alam nyo naman sa ICT business guys, dito sa atin, sa industriya natin, maliit lang talaga yung patong natin. And if sobrang liit yung margin mo, lugi ka talaga. Dumating sa punto na sinabi ng owner, ng CEO nila na
okay, cancel na lang 'yan dahil hindi daw natin na-meet yung requirements nila. So, ayun, yun yung pinakamalaking dagok sa buhay ko rin 'no, pagnenegosyo, buhay ko, pagsu-supply ng ICT sa mga companies dahil hindi kami aware sa mga gano'ng bagay, sa meron palang gano'n na PISA certified. Ito yung ginagawa ng Philippine government sa mga foreign companies na nag-ooperate dito sa Pilipinas tapos yung source of income nila is offshore. Kumbaga, back office lang nila ang nandito sa Pilipinas. Yung pinaka-source talaga nila ng income is nandun sa labas. Kunwari sa US, UK, or sa Australia, ganun. So, yan yung isa sa incentives nila. And then, yun nga, it happened na na-approve yung isang client ko. And then, since na napaliwanag yan siguro sa kausap niya na dapat, but exempted na kayo dyan dahil, ayun nga, approved na kayo. So, ano lang, siguro during that time, wrong timing lang talaga na pagkasabi niya sa amin. And then, nasa sitwasyon kami na, kumbaga no choice kami dahil kapag magmamatigas kami, baka mag-cancel si client. Tapos ang laki ng halaga na nun, hindi ko afford na malugi yung company ko dahil hindi ko naman yun mabenta eh. Hindi ko yun mabenta sa retail market. Ang daming laptop nun and sobrang mahal. Ang ginawa namin doon, we sit down and then yun nga, nag-compromise kami. So, sinabi ko na lang sa manager nila na, "Ma'am, ito nangyari na 'to, hindi naman namin 'to gusto." So, okay, para ano naman, to be fair lang 'no sa inyo din at sa amin. Kasi sa amin maliit lang talaga yung patong namin. And then ayun, we sit down and then sinabi ko na lang na, "Sige, okay lang sa amin kahit na ano lang, wala kaming profit diyan. Kumbaga, kung magkano yung kuha namin sa supplier, yun lang yung bigay namin sa'yo na price." So, ayun, kumbaga that decision is ginawa ko yon para lang ma-save yung company namin. Dahil kung hindi ko yun gagawin, kapag magka-cancel si client, wala si Blue Arm ngayon. So, yan yung nangyari sa amin. So, grabe, during that time, siguro mga 2 to 3 days na hindi ako makatulog dahil because of that transaction. And grabe, since then no, we are very careful sa lahat ng mga kliyente na pumapasok sa amin. Every time na meron kaming katransact, we filter talaga kung anong klaseng kliyente sila. So, yan yung isa sa kapalpakan ko dati na di namin alam yung pinasok namin. Yung bagay na dapat nyong i-consider bago kayo makipag-transact sa mga company, especially sa mga BPO company, sa mga malalaking korporasyon, ay dapat alam nyo yung type of taxes nila, type of registration nila. Every time na mayroong pumapasok sa inyo or nag-i-inquire na mga customer or meron kayong na-acquire na bagong clients, always ask them if nagwi-withheld sila ng tax. Yan, una yan. Pangalawa, always ask them if anong klaseng company sila, government, private companies. Okay? Iba din kasi yung computation sa government, iba yung computation sa mga private companies. Another one, if private company sila, always ask if tax exempt sila or like PISA certified or mga meron ding mga zero rated na mga companies. Yan, very careful kayo dyan dahil dyan nakasalalay kung kikita yung business mo or hindi. Dahil if hindi mo yan ma-filter, hindi mo yan matanong sa kanila, hindi mo yan alam na meron palang mga ganon, aabutin kayo sa punto na wala kayong kita or worst no, lugi pa yung company nyo. And ayaw ko yung mangyari sa inyo. Basta meron pang mga ganon, meron pang mga companies na mga foundation. Basta tanungin nyo lang sila and then magtanong ka sa mga accountant, magtanong ka sa bookkeeper mo kung
kung ano ba yung computation, paano ba kayo magpa-pricing sa kanila. Dahil dito sa ICT supplies guys, the moment na nagkamali ka sa quotation mo, the moment na nagkamali ka sa pricing mo, magkakaproblema ka talaga hanggang dulo. Yan yung kamalian ko dati dahil hindi namin yan alam. Personally, wala akong masyadong alam about B2B transactions, and ayun, sobrang laki ng, hindi naman siya nawala, pero grabe yung lessons ko doon, and totoo talaga yung mga sabi-sabi na sa entrepreneurship talaga, sobrang mahal ng tuition natin. Okay? So, and then it happened to me, no? Ano talaga? The hard way talaga. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil isa sa pinaniwalaan ko na kung isa kang negosyante ngayon at alam mo kung sino yung katransact mo, kung sino yung nasa harap mo, kinilatis mong mabuti yung customer mo, malaki yung chance na hindi ka nila matitik advantage. Malaki yung chance na ikaw pa mismo yung may advantage sa kanila. Kasi ang kalaban natin dito mga boss ay yung moment na malugi yung negosyo mo or magkaproblema ka sa cash flow. Dahil kagaya doon sa na-share ko kanina na sitwasyon ko dati, na experience ko dati, dahil sa wala akong alam sa mga ganong transaksyon, wala akong alam sa ganong klaseng kumpanya. Meron palang ganong klaseng kumpanya. Literally, no? Na technical lang kami doon. Since na maliit lang tayo na company, syempre takot tayo na makabangga tayo ng ibang kumpanya rin dahil ayaw natin yon. So, ayun lang, moral lesson ko lang talaga doon is you should know your customer well. Sinishare ko rin yan sa inyo mga boss dahil ayaw ko rin na maranasan nyo yung naranasan ko dati na grabe, ilang araw akong hindi nakatulog doon. Dahil nakasalalay talaga doon yung buong kumpanya namin. I hope guys na mayroon kayong natutunan sa video na to. Para sa akin no, dito sa ICT supply business, maraming pagkakataon, maraming opportunity na hindi mo kailangang talunan, hindi mo kailangang kunin, hindi mo kailangang tanggapin. Unahin mo mismo yung kapakanan ng negosyo mo, unahin mo yung kapakanan ng mga tao mo. Dahil maliit na pagkakamali lang dito sa ICT business, magkakaproblema ka talaga in the future. And ayaw ko yung mangyari sa iyo mga boss. Dahil pinaghirapan natin to, kung ano mang meron tayo, meron na tayo mga tao na nakasalalay sa kumpanya natin, meron silang pamilya na nakasalalay sa atin, kaya be wary, be responsible sa lahat ng mga decisions mo in life and in business. Ayun, so I hope meron kang nakuhang lessons dito sa na-share ko ngayon. And invite pala kita mga boss na meron tayong grupo, Work Smart Community. Pwede kang pumasok sa loob, pwede tayo mag-usap doon, pwede ka ring mag-post, ayan, about your life, about your experiences, ayan. So, kita-kits sa loob mga boss, and always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Kakits mga boss, bye-bye!